Ako'y nagtataka sa mga sinasabi ng mga inhinyero at mga arkitekto at iba nating mga manggagawa na hindi daw nararapat na gumamit ng mga ceramic tile sa mga banyo. Hindi talaga inire-recommend ng mga professional, particularly civil engineer and architect, na gamitin ang ceramic tile sa mga basang lugar gaya ng swimming pool, sa labas or exterior, lalo na sa kitchen counter at sa banyo, dahil mismo sa materyales at proseso sa paggawa nito. Narito ang mga paliwanag kung bakit hindi recommended ang ceramic tile sa mga basa na lugar dahil sa ganitong mga kahinaan. Una, mas puros siya compare sa porcelain. Ang ceramic tiles ay gawa sa mas magaan at mas less dense na clay. Sa firing process, hindi ito pinapatuyo ng kasing taas na temperatura gaya ng porcelain, kaya mas maraming microscopic pores na sumisipsip ng tubig. At ang epekto nito, madali siyang pasukin ng moisture, kaya pwedeng mag-lead sa tile popping or mildew or mold growth sa ilalim. Okay, panoorin natin yung continuation ng video para makapag-react ulit tayo. Pero hindi ba noon pa man ceramic tiles na ang ating ginagamit? At wala naman talagang nagiging problema. Kung napapansin nyo, hindi ba ang palagi na lamang nating napapanood at naririnig na reklamo ay lagi na lamang patungkol sa mga porcelain tiles? Hindi ba noon pa man ay subok na ang magandang resulta ng paggamit ng ceramic tiles? Kagaya nitong nakikita nyo sa video, ceramic tiles ang ginamit sa banyo. At semento lamang ang ginawang pandikit. Kahit na hindi perpekto ang pagkakayari, biruin yung umabot ito ng mahigit 20 taon nang hindi nagkakaaberya. Actually, totoo naman na ang ceramic tiles ay ginagamit na noong unang panahon pa. Kasi nga, marami din advantages ito compare sa ibang tiles. Una-una, mas mura ito. Mas budget friendly, mas abot kaya kumpara sa porcelain at ibang tile types. Madaling i-install, madaling putulin gamit ang basic tools lamang. Kaya i-shape or sa desired na sukat. Aming design din ito. Iba't ibang kulay, patterns at finishes ang available at paborito ito particularly sa interior at saka kung saan gustong gamitin. Magaan ito kaysa porcelain, kaya mas madaling ibuhatin at i-handle sa installation. At saka ang pinaka-the best doon sa karakteristik ng ceramic tile, dahil ito ay poros, mas makapit ito. Kumbaga maganda ang adhesion niya. Kahit simento lang ang gamitin mong as a mortar or cement paste, didikit siya dahil nga poros ito, absorbent siya. Kumbaga marami siyang force, yung pores na nagpipenetrate or nag-absorb yung cement paste or adhesive, kaya kumakapit siya ng matagal na panahon. Pero hindi ibig sabihin na walang problema. Marami din itong problema, tulad ng mga madaling mabasag. Yan ang una. Dahil puros nga ito, hindi siya dense, ang ceramic tile ay may mas mababang mechanical strength. Hindi rin ito kadalasang full body. Ibig sabihin, yung design layer lang ang glazed. Ibig sabihin, hindi siya buo, hindi siya homogeneous. At ang loob ay mas marupok. Ang epekto nito, kapag nabagsak ka ng mabigat, madali itong mag-crack, magasgasan o mabasag. Tsaka hindi ito inire-recommend sa labas dahil nga sa pagiging puros niya. Ang ceramic tiles ay nagdudulot ng tubig kapag ginagamit sa outdoor. Pwedeng pasukin ng ulan, tapos mag-expand sa mga malamig na lugar o mag-degrade dahil sa sun exposure. Nasisira agad ito, nababakbak ang glaze at saka nag-fade yung design. Yan ang mga number 1 na sakit nito. Kaya mapapansin mo sa video na ang design niya ay faded na dahil napapasukan siya ng tubig sa CR kasi siya naka-install. Okay, continue tayo.
Hindi gaya ng mga porcelain tiles na ilang taon lamang nakalipas mula sa pagkakakabit ay hindi ba't naglalabasan ng mga problema. Maaari nating sabihin na depende sa manggagawa ang pagkakaroon ng problema sa paggamit ng porcelain tiles. Pero hindi ba mas lamang ang problema sa paggamit ng porcelain kaysa sa mga ceramic tiles? Actually, ang sinasabi sa video na naglalabasan ang mga problema mga ilang taon pa lang nakakalipas mula ikabit ang porcelain. Ang mga dahilan po ay una, wrong methodology. Hindi sinusunod ang methodology na recommended ng manufacturer. Pangalawa, maling paggamit or maling pagbili ng materyales, particularly yung porcelain tiles. Hindi porket porcelain tiles ay okay na. Dapat pagbili nyo, pipiliin nyo yung original or synthetic na porcelain homogeneous tiles. Kasi kung hindi nyo mabili ang tama, dyan lalabas ang problema na sinasabi nyo. Pero actually yung problema na yan ay pagtuklap lang naman eh. Mostly pagtuklap, early or premature na pagtuklap. Yan lang kadalasan. Dahil nga sa sinabi ko na wrong methodology, pangalawa, mali yung tiles na binibili, pangatlo, hindi bumibili sa tama or match na tile adhesive para sa porcelain tiles. Kasi meron yan mga inire-recommend ang manufacturer para sa porcelain tiles. Pag hindi nyo sinunod yan, automatically magkakaproblema. Meron mga ibinigay ang code na kung ano dapat ang para sa porcelain tiles na adhesive. Ang Tile Council of North America or TCNA, ang porcelain tiles ay required gumamit ng modified thin-set mortars or polymer or latex modified. Yun ang tinatawag nila. Porcelain is impervious dahil sa rason na ito na non-porous siya or less than 0.5% water absorption. Kaya ang standard cementitious mortars na ginagamit hindi yan nagbaband ng maayos. Siya na mismo nagsasabi na hindi nagbaband ng maayos kasi mostly naman ang gumagamit ng porcelain dito dahil namamahalan, gusto magtipid pero gusto ang magandang output. Pero kung gagamit ka ng porcelain, huwag mo nang tipirin. Bilhin mo na ang nararapat na materyales. Kaya nagkakaroon ng problema dahil hindi minimit ang nire-recommenda ng code. TCNA ay nagre-recommend ng products na mamimit yung standard ng ANSI or ENSI standards. Kasi ang large format porcelain tiles, high traffic or for exterior, high performance modified mortar ang required na gamitin base sa ENSI na rin-recommend din ng TCNA. Tapos meron din European standard for the tile adhesive. A basic tile adhesive is not recommended for porcelain. Yun ang tinatawag na C1. Yung C2, improved adhesive, yun ang nire-recommend for porcelain. Kasi yan ang mas pinakamatindi or better bond strength. Kasi ito ang mga labels na rin na binibigay nila. Yung is1 or is2 kasi flexible siya. Yun ang nire-recommend. Pagka nasunod yan, walang magiging problema. Kaya hindi ako naniniwala na mas marami ang problema ng porcelain tiles compare sa ceramic tiles. Nagkakaroon lang ng problema yan dahil nga una, maling installation methodology, pangalawa, maling materials ang ginagamit. Yun ang pinaka-importante, materials na ginagamit. Pangatlo, hindi sinusunod yung correct methodology na inire-recommend ng manufacturer at saka code. Yan lang po.
Yan, kaya nagkakaroon ng problema. Kung susundin yan, sigurado yan kasi subok na nila yan eh. Ibig sabihin, nagkaroon muna sila ng experiment bago ilabas yung product na yan. Kaso, nag-i-expect tayo ng magandang result, tinitipid naman natin. Mostly na nakikita ko na nag-i-install ng porcelain tiles, ordinary lang ginagamit na adhesive. At saka hindi pa sinusunod yung correct methodology na nire-recommend ng supplier. Pangatlo, mostly hindi ito sinusunod yung code ANSI na kailangan ang materials na gagamitin mo ay mag-mimic doon sa requirement nila. ANSI A118.4 or A118.15. Kaya yun ang dapat sundin. So salamat po sa panunood at saka kindly like and share, follow na rin para sa susunod na mga video gumawa tayo ng mga ganitong video na may kunting matututunan. Salamat po and God bless.